Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yung pag-uusapan natin ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, ad-da'iya wa adwaruhu. Dahil kung pag-uusapan natin yung ad-da'iya, o yung da'iya, kung isasali mo ito sa Tagalog, yung nananawagan, ad-da'i. Ad-da'i. Ang nananawagan o yung nanghihimo. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalah kana alayhi min al-ithm mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu dhalik min athamihim shay'a. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang manawagan tungo sa gabay. Maliwanag po yung boss natin. Maliwanag po ba mga kapatid? Maliwanag po. Okay. Sino man ika ang manghikayat tungo sa gabay, siya ay makakakuha ng gantimpala, mga gantimpala, no? Hindi sinabi na ajar din, ujur, mga gantimpala. Ibig sabihin, kapag marami kang ginabayan, o kaya kahit isang tao lamang yung ginabayan mo, pagkatapos yung tao na ginabayan mo, nagturo din siya at nagbahagi ng kaalaman, marami yung reward na makukuha mo. Kaya sinabing ujur, ito ay plural ng ajar, gantimpala. Man tabi'ahu, sa sino mang sumunod sa kanya. Kaya kahit isang tao lamang yung magabayan mo, pagkatapos yung tao na nagabayan mo, nagturo ng mabuti at nagda'wa hanggang mayroon din siya nagabayan, halimbawa pamilya niya, at lumaganap yung kaalaman ng ibinahagi mo sa kanya, ano mang kaalaman yan, halimbawa Suratul Fatiha, pamamaraan ng wudu, pamamaraan ng sala, ano mang kaalaman yan na may pakinabang dito sa mundo at sa kabilang buhay, ikaw ay makakakuha ng gantimpala, ng tulad ng gantimpala nila. Katulad ng gantimpala nila. O mga gantimpala ng taong tinuruan mo ng gabay. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Hindi naman ito makakabawas sa kanilang mga gantimpala o mga reward. Kaya, mashallah, napakalaki po ng gantimpala ng taong nangihimo o nagdada'wa tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'iya, mga kapatid, ad-da'iya, pasensya na po, no? May mga bata kasi pinapasok lang sa loob. Dahil ang original na salita na da'iya, kung marunong tayo magsalita ng Arabic, bakit ad-da'iya is pangbabae? Ad-da'iya. Ang original dapat kapag lalaki na da'i siya. Pero kapag may ta'marbuta, ad-da'iya. Di ba bakit parang pambabae yung ginamit na word imbis na ad-da'i? Siguro natatanong ng iba sa atin to, particular yung mga nag-aaral na sa Arabic language, sa mga nagsisimula mag-aral, lahat ng may ta marbuta, yung tu, ad-da'iyatu, yung ta doon is pangbabae nga siya. Halimbawa niya mu'min, pag sinabing mu'min, sumasampalataya na lalaki, at kapag mu'mina is sumasampalatayang babae. Kapag Muslim, lalaki, kapag Muslima, babae. Hindi po ba? Nagtatanong siguro natin ito. Ustad, lalaki. Ustada is babae. Ustada. Ito, ad-da'iya. Da'iya. Pang babae siya. Bakit sinabi na ad-da'iya? Ang pakahulugan niyan, mga kapatid, kaya sinabing ad-da'iya, yung ta po dyan, hindi po yan ta na pang babae. Yan po ay ta na mubalaga, na saklaw niya yung kalalakihan
at kababaihan. Ano po, saklaw niya yung mga lalaki at saklaw niya rin yung mga babae. At ang da'iya, ibig sabihin ng da'iya, siya yung nag-uutos. Ano po, ito ang definition ng da'iya mga kapatid para malaman natin. Ang definition ng da'iya, wad-da'iya ila Allah huwa al-mukallaf syar'an bi tablighi da'watillah. Siya yung tao na napag-utusan, na bigyan ng obligasyon sa mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na iparating ang mensahe ni Allah, at siya ang alladhi hamila amanat at tabligh da'wa, yung tao na nagdadala ng amana, yung ipinagkatiwala sa iyo. Ano yung ipinagkatiwala sa iyo? Ito yung relihiyong Islam, ang mensahe ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipinagkatiwala sa iyo at ibabahagi mo ito sa mga tao. So general po mga kapatid, yung at an-nas, ang sabi, walladhi hamala amanat at tabligh ad-da'wa ila an-nas. Yung tabligh nas, ipaparating mo sa mga tao yung amana sa iyo sa mga tao. Wal amal ala nashr ad-din al-islami fi kulli makan, at isasabuhay ang mga kautusan ng Islam sa ang lugar. Ano po? So ipapaliwanag natin ito kung anong ibig sabihin ng da'iya. Siya na napag-utusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi lahat tayo is napag-utusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung taong nasa wastong pag-iisip, yung taong Muslim. Ano po? Yung taong Muslim ay matatawag na da'iya kapag isinasagawa niya ang mga obligasyon niya bilang isang Muslim. Lahat tayo ay may obligasyon na iparating natin ang mensahe ng Islam, ngunit batay lamang sa ating kaalaman at hindi tayo lalagpas sa ating limitasyon. Ang sabi rito mga kapatid, dito nagkakaroon ng malaking problema at pagkatalo ng ibang mga tao, partikular, ako po, hindi naman po sa balik Islam po ako, at hindi naman ibig sabihin na balik Islam tayo is tayo na lamang yung mahusay sa da'wa, sa pagpaparte ng Islam, kasi may mga ganyang paniniwala. Sinasabi nila yung da'wa, ito yung maling paniniwala mga kapatid. Ito ay maling paniniwala. Ang paniniwala ng iba, pag sinabing da'iya, sila yung mga nagdada'wa sa mga hindi Muslim. Ano po? Halimbawa, dito sa Saudi Arabia, marami tayong mga kababayan dito na hindi mga Muslim. Sa isang kumpanya, sa ospital, o sa mga kainan, ano man lugar yan, marami po rito mga kapatid na hindi mga Muslim. So, alhamdulillah, hindi lingid sa ating kaalaman na ang kadalasang bumibisita sa kanila, ang karamihan, ano po, dito sa buong kaharian ng Saudi Arabia, karamihan po, generally ito, kahit sa Dubai, kahit sa Pilipinas din, karamihan, no, ang nagdadaawa is yung mga kapatid nating balik Islam. Bagamat may mga kapatid tayo na mga taga Mindanao na nagdadaawa, ngunit ang karamihan talaga ay mga balik Islam. Kaya nagkakaroon po ng yung tinatawag na madakhilo syaitan dito. Ano yung madakhilo syaitan? Yung mga paraan ng syaitan para ligawin ang isang tao. Sapagkat naniniwala sila, sinasabi nila sa kanilang paniniwala na ito ay mali naman, ang mga nagdada'wa sa mga hindi Muslim, sila ang mga da'iya. So kung babalikan natin yung ta'rif, ano po, yung definition ng da'iya, kasama rito sa definition ng da'iya, yung nagdadala ng amana na da'wa at ipaparating sa mga tao. Mga tao po. So pag sinabing mga tao, papasok diyan syempre mga Muslim, yung mga Hudyo, yung mga Kristiyano, yung mga Hindus, ano po, at yung iba pang mga sekta, yung mga Buddhism at yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Kapag dadakwahan mo sila, kahit yung mga Muslim na usad, yung mga makasalanang Muslim, hihikayatin mo sila magdasal, papasok po sa da'wa. Yung pagtuturo po sa madrasa, yung pagtuturo ng alif bata, paano magbasa ng Quran, tuturuan mo yung bata maging marespeto sa kanilang mga magulang. Ang mga bata, mahalin yung kanilang kapatid, kapitbahay, yung kanilang pamilya. Parte po yan ng da'wa mga kapatid. Ang taong nagtuturo ng mabuti at nagbabawal ng masama, matatawag po siyang da'i. Sana po maliwanag sa atin ito. Dahil napakarami pong mga kapatid natin na mali ang paniniwala sa definition ng da'i. Yung da'iya. Pag sinabing da'iya, yung papasok agad sa isipan nila, yung mga nagdada'wa sa hindi Muslim. Yung nagpapaliwanag, sino si Allah,
sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang Islam, sino ang Muslim, ano ang Quran, ang limang haligi ng Islam, ang anim na paniniwala ng Islam. Yung hinihikayat mong mag-Muslim isang tao, yun yung da'wah. At doon lamang umiikot sa kanilang paniniwala ang da'wah. Mga kapatid, ang isang ina na inuutusan niyang maging mabuti ang kanyang anak, papasok po ito sa pagiging da'iyah. Ano po? Papasok sa pagiging da'iyah. Yung nakatayo ka, hindi ka nagsasalita, kahit ibang lingwahe yan, nagmamigay ka ng pamphlet. Halimbawa, yung mga Saudi, dito sa Saudi Arabia, nakatayo sa kalsada at pag naghahanap ng ibang lahi na hindi mga Muslim, mga Pilipino, mga Indiano, Amerikano, anumang lahi yan na hindi Muslim, namimigay silang pamphlet, matatawag po yan na da'wah. Parte po ng da'wah yun. At kabilang din sa kahulugan ng da'iyah, wal amal ala nashiddin al-islami fi kulli makan. Isa sa buhay mo ang anumang kautusan ng Islam at ipapalaganap mo ito sa anumang lugar. Saan mang lugar. So iyan po ang kahulugan ng da'wah, mga kapatid. At lagi nating tatandaan yung mga nagtuturo is bahagi po o sila ay matatawag rin na da'iyah. Sana maunawa natin ito. Kung ang paniniwala natin na yung da'iyah, siya yung nagdada'wa sa mga hindi Muslim tungo sa Islam, doon lamang umiikot ang kahulugan ng da'iyah, mali po ang ating paniniwala at ngayon pa lamang dapat natin itong baguhin. Dahil kung yun ang paniniwala natin, maraming mga Arabo na hindi nagdada'wa sa ibang mga lahi. Dahil ang pumipigil sa kanila is yung yung lengguwahe. Kaya ang ginagawa ng iba sa kanila, nakatayo na lamang sa kalsada, nag-share ng mga pamphlets o di kaya sa Facebook. Ang ginagawa nila, nagdadaam sila, yung daam sumusuporta sa pagbubus ng mga Islamic lectures o pagpapaprint ng mga libro, mga Islamic books. Parte po ng da'wah yun, mga kapatid. Yun po ay bahagi ng da'wah. Kaya sana maunawaan natin ang tunay na kahulugan kung sino ba yung da'iyah. Kung sino yung da'iyah. At da'iyah, siya na nagutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. So general po yun, lahat ng tinuturuan mong mga tao, bata man, matanda man, lalaki, babae, Muslim o hindi Muslim, kapag inutusan mong gumawa ng mabuti, hinihikayat mong sumabasa ng isang Diyos, pinipigilan mong o pinagbabawalan mo sa mga gawaing haram, at itinutuwid mo yung mga bid'a na kanilang ginagawa, parte po yun ng pagdada'wa. At sila po ay matatawag na da'iyah. May katanungan po ba, mga kapatid, hinggil kung sino yung da'iyah? Yalla, Shabab. May katanungan po ba kung sino ang ibig sabihin ng da'iyah? Dali lamang po. Sumagot po tayo, na? Sumagot si Abu Ja'far. Abu Ja'far, may katanungan ka ba, kapatid? Wala na po yata silang katanungan, Ustad. Wala pong nagre-raise ng hand. Dave, walang katanungan, ako magtatanong. Tanungin natin si Hasan Mindal. Hasan, kapatid na Hasan. Andiyan ka, Hasan? Yala, Hasan, taal. Iftah al-mic. Hasan. Si Hasan. Meron pong isa, si Brother Isa Ogale. Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Waalaikumsalam. Bro, Isa, kamusta? Ay, alhamdulillah po. Sheikh, patanong lang din po ng isang kapatid. Yung po bang hindi pa ganun kalalim sa kaalaman sa pananampalatayang Islam, maaari din po ba silang mai-consider na da'iyah o tagapagturo sa pananampalatayang Islam? Hindi pa ganun kabuo yung kaalaman nila. Ayun po yung tanong. Okay. Barakallahu fiik. Nandito ka ba ng unang lecture natin, kapatid? Nasimulan mo ba? Wala po, yung kapatid lang ang nagpatanong. Hindi mo nasimulan. So, tinalakay natin yung kanina, lahat tayo, kapag Muslim ka,
at nasa wastong pag-iisip ka at nasa wastong edad ka na at may kaalaman ka sa Islam, kung ano yung kaalaman mo, yun ang ibahagi mo, inshallah, magiging da'iya ka. Dahil obligado sa'yo na iparating kung ano ang nalalaman mo. Sabi nga sa hadith, balighu anni walau ayah. Diba, iparating nyo ang aking mensahe, kung ano ang Islam, kahit na isang talata man lamang. Parte ng da'wa yun. At ang pagiging da'iya, sinabi natin, hindi lamang yung pagdada'wa sa mga hindi Muslim. Matalakay natin yan. Ultimong yung pagbibigay ng pamphlet sa kalsada, matatawag po siya na da'iya, yung namimigay lamang, nakatayo lamang doon. Magiging da'iya rin po siya. Allahu alam. So malawak po yung pakulugan ng da'iya kapag maunawaan natin yung definition ng da'iya, inshallah madali na sa atin, kaya natin ipaliwanag na yung ibig sabihin na yon ng da'iya, at hindi na tayo makipagtalo sa iba na ang paniniwala nila, sinasabi nila yung mga da'iya is yung mga nagdada'wa lamang sa mga hindi Muslim. Allahu alam. So inshallah next tayo, pagpatuloy natin yung pinag-usapan natin. Wad-da'iya al-qa'im bi umuri ad-da'wa ila Allah azza wa jalla. Ano po? Ang da'iya siya na nakatayo siya sa mga, kumbaga isinasabuhay niya ang pagdada'wa, isinasabuhay niya yung pagdada'wa. Hindi lamang puro salita, hindi. Kailangan isinasabuhay niya at isinasagawa niya ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid, sana maintindihan natin ng maigi ang talata na ating babanggitin. Siguro ang iba, sa ulo na yung talata na ito, ang iba naman palaging naririnig yung talata na ito, ngunit hindi naunawaan ng wasto. Ito ay sa suratul Fussilat, verse 33, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Subhanallah, napakadakila po ng talata na ito, mga kapatid. Mayroong pa ba ika na mas mainam? Ahsan. Waman ahsan. Sino pa ba ang mas mainam? Mas mabuti? Ang ibig sabihin ng talata na yan, wala nang mas mainam at mas mabuti sa taong nagsasabi at nagdada'wa tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang mas mabuti rito. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Meron pa bang mas higit, mas mabuti sa mga taong nagdada'wa tungo kay Allah? At hindi lamang yan, mga kapatid, hindi lamang da'wa ang sinasabi rito. Kailangan wa amila salihan, gumawa ng mabuti. At ito yung sinabi natin kanina. Hindi lamang basta salita, kailangan sinasabuhay din yung mga kautusan ng Islam. Waqala innani minal muslimin. At sasabihin niya, ako ay kabilang sa mga sumasampalataya kay Allah. Mga kapatid, yung talata na ito, kung intindihin lamang natin, is napakadakila. Waman ahsanu qawlan. Meron pa bang higit? Sino nagsabi niyan? Hindi si fulan, hindi si sheikh, o hindi si ustad. Ang nagsabi niyan si Allah. Ang sabi niya, wala nang hihigit pa sa mga taong naghihikayat tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, at gumawa ng kabutihan. At ang pakahulugan, mga kapatid, ng da'wa na tinutukoy dito, talabun nas an yu'minu billah. Ito po ang hikayatin mo ang mga tao, himukin ang mga tao na maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maniwala sa kanyang mga, pag sinabing paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, papasok yung mga, ano yung mga napapaloob dito? Al-imanu billah, mga kapatid. Sino po yung mga kasagot? Pag tinanong na, pag sinabi sa atin ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano-ano yung mga napapaloob dito? Paniniwala sa Allah, paniniwala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang, yung 6 articles of faith po. Meron pang dagdag na iba? Al-imanu billah, wal-iman bil-rusul, wal-iman bil-kutub, wal-iman khairihi wa syarr. Qadri khairihi wa syarr. Pag sinabing iman, mga kapatid, para sa kalaman natin, pag sinabing iman, ito ay pag general, no, pag sinabing iman, al-iman, mahul iman. Ano yung iman?
Nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ni Jibril. Yung hadith ni Jibril alaihi salam, tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yun ang iman, pag sinabing al-iman. Pero pag sinabing al-imanu billah, mga kapatid, ano yung mga napapaloob dito? Meron bang karagdagang kasagutan? Inshallah, makakasagot, magbibigay ng papremyo o patimpalak si Sister Jinan. Jinan. Yung question na yun? Ano yung mga napapaloob sa al-imanu billah? Al-imanu billah. Ano yung mga napapaloob dito? Pag sinabing iman, tandaan natin, no? Al-iman, yung paniniwala, ito yung anim na paniniwala. Oh, 6 Opo, articles of faith. pero ito, Paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbigkas ng dila at saka isa puso at paggawa ng katawan. hindi po yun yung tanong ko. Ang tanong ko natin is, ano yung mga napapaloob sa al-imanu billah? Al-imanu billah. Yung al-imanu billah is yung maniniwala ka na siya lang yung Apat po ito, God. apat. Ustad, al-imanu biwujudillah, tapos yung tauhid, uluhiyya, wa asma'ihi wa sifatihi. Aywa. Apat yun, ulitin mo ulit, al-imanu biwujudillah. So, kapag naniniwala sa Allah, dapat mong alalahanin na si Allah subhanahu wa ta'ala is umiiral siya. Umiiral siya at yung pag-iral niya ay tama. No, hindi katulad ng ibang paniniwala. Maniniwala ka na si Allah subhanahu wa ta'ala nasa taas ng kanyang trono. Nasa taas ng kanyang trono. Ano pa yung pangalawa? Yung tauhidul rububiyyah, Ustad. Tauhid ar-rububiyyah. Pangatlo? Tauhidul uluhiyya, pang-apat, tauhidul asma'i wa sifat. Mashallah. Jazakillahu khairan jazak. So inshallah, yung pa-premium mo kay Jinan, ha? Bid nila. Taib. Balik tayo sa tinatalakay natin. Sinabi natin na yung isa sa mga trabaho ng da'iya, ang manawagan tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, maniwala sa kanya. Wa bikulli ma jaa bihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang mga sinabi at kanyang mga ginawa, yan ang iman. Ngayon naman, ang next topic natin, alam na natin kung sino yung da'iya, amma ad-dawr, no? Ad-dawr. Ano yung dawr mo bilang isang da'iya? Yung dawr, yung role mo bilang isang da'iya. Ang sabi ni Dr. Fikri, Dr. Ahmad, kanyang sinabi, ang dawr ng isang da'iya, hiya majmu'atun min al-anshita as-sulukiyya. Ito ay kabuuan ng pag-uugali ng isang da'iya allati yatawaqqa an yuquma biha al-fard alladhi yashghalu makanata ijtima'a mu'ayyana fil mujtama'. Fa kullu fardin lahu adwar tatanasab ma'a kulli makanin mu'ayyan ghayra anna al-adwar tanqasimu ila qismayn. So ang sabi niya, mga kapatid, ang lahat ng tao mayroong kanya-kanyang role. Lahat ng tao, ang ibig sabihin nito. Halimbawa, kapag ikaw ay isang doktor, ang role mo o yung trabaho mo is yung pagalingin yung mga may sakit. Kapag ikaw naman ay engineer, yan din, may mga role ka rin. O architect, anumang posisyon mo sa isang buhay, sa buhay mo, meron tayo kanya-kanyang role. Kapag ikaw ay ina, no? Kapag ikaw ay ina, ano yung role mo? Kapag ikaw ay ina, is una, paglingkuran si Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at paglingkuran ng iyong asawa, yun po ang role mo, at magdisiplina ng iyong mga anak. Yan po ang original na role ng isang ina. Sapagkat sinasabi sa banal na Quran, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahzab, ano po? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Subhanallah, napakadakilang talata ito, mga kapatid, sa mga kababaihan. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. At manatili ika kayong mga kababaihan sa inyong mga tahanan. Diyan lamang kayo sa inyong mga tahanan, yan yung utos ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. At huwag ninyong ihahayag ang inyong mga mukha sa iba. Kumbaga, magsusuot kayo ng kasuotan na hindi angkop sa pananamit ng isang Muslima. Yan yung role ng isang Muslima, ng isang ina. Isang Muslima ang manatili sa kanyang tahanan. So lahat tayo mga kapatid, mayroong kanya-kanyang role. Ang da'ya, anong role ng da'ya mga kapatid? Una, isabuhay niya ang kautusan ng Islam. Isabuhay niya ang kautusan ng Islam. Ito ay obligado sa kanya. Pagkaraan niyang matutunan ng Islam, pagkaraan niyang malaman ang mga obligasyon niya bilang isang Muslim, isabuhay niya ito. Isabuhay niya. Pagkaraan niyang isabuhay, ano yung gagawin niya? Ibahagi niya ito sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kapitbahay, sa mga tao. Ito na yung tinatawag na tabligh o da'wa al-Islamiyah. O da'wa ilayha. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Manawagan ka tungo sa landas ng iyong Panginoon bil hikmah. Anong ibig sabihin ng hikmah mga kapatid? Wal maw'idatil hasanah, at may mabuting pangangaral. Wajadilhum billati hiya ahsan. At wajadilhum, ikaw ay makipagdialogo sa kanila ng may mabuting salita. May nagsasabi na yung pakipagdialogo raw o argumento is bawal sa Islam. Yung munadhara at jidal, bawal sa Islam, hindi. Nasa Islam din yan, ngunit kailangan kapag ikaw ay makipagdialogo o makipag-argumento sa isang tao, may adab yan, may paraan yan. Alam mo sa sarili mo na kaya mo. Pangalawa, may mga dalil ka at alam mo yung adab. Kailangan hindi ka sumisigaw, hindi nagtataas ng boses, at marunong kang kumalma. Yung insat. Yung insat, ibig sabihin ng insat, hindi yung summit, no? Insat. Pag sinabi insat, ito yung makikinig ka sa nakikipag-usap sa'yo, at habang nakikinig ka, is inuunawa at iniintindi mo kanya sinasabi. Hindi yung nakikinig ka lang, tapos pasok sa kanan tenga, labas sa kaliwa. Hindi mo iniintindi. Tapos kinalimutan mo na yung mga pinag-usapan simula una pa lamang. Hindi. Kailangan isa sa mga karapatan o paraan ng pag-argumento, dialogo sa mga kausap mo, yung al-insat. Kapag nagsasalita siya, mag-focus ka at intindihin, unawain ang kanyang sinasabi at hayaan mo siyang matapos, hindi yung sisigaw ka. So balik tayo sa talata na ating sinabi kanina, ang sabi ni Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hindi natin ito sinalin. Al-hikmah. Ano ibig sabihin ng hikmah rito? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sino po yung makakasagot inshallah subhanahu wa ta'ala? Si Sister Jinan, nandiyan ba Sister Jinan? Ano ibig sabihin ng hikmah, Sis Jinan? Nandiyan ba? O busy? Taas ang kamay inshallah. Ano ibig sabihin ng hikmah? Yalla ya jama'at al-khair, taas ang kamay. Ano ang ibig sabihin ng hikmah? Pwedeng Arabic na lang. Karunungan po, Ustad. Yung hikmah po is karunungan. Kailangan may karunungan po. Pwedeng Arabic. Ustad, yung hikmah po is karunungan po. Yung ibang ulama Kinakailangan po. Yung ibang ulama, Bil'ilm wal amal. ano po? Ano yung sabi niyo? Yung nag-Arabic? Huwal itqanu bil'ilmi wal amal. Ano? Pakiulit? Al-itqan bil'ilm wal amal. Masyaallah, al-itqan bil-ilm bil-amal. Ibig sabihin yung pagbubuti po daw o yung paghuhusay sa kaalaman at pagkasabuhay nito. Ano pa yung ibang definition ng hikmah? Ako po, Ustad, yung example is yung hikmah ng karunungan na kinakailangan upang ipakita sa mga tao ng kamalian ng kanilang mga paraan. Kailangan din ng hikmah na kilalanin kung sino ang gugustuhin o makapigil ka agad at sino yung mga nangangailangan na mas unti-unti yung mga diskarte po. Ay, ewan ko lang. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Magandang ano po yan, tafaul. So ito, sino po ito yung nakagtaas ng kamay? Nagtaas ng kamay. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Ano po yung hikmah para sa inyo? Yung hikmah po, yung may wisdom po kayo. Wisdom sa Islam. Yung iba pang kahulugan.
Ito si Nur Mahal. Mashallah, ano yan? Nur Mahal talaga yung pangalan ninyo? Opo. Ano bang ibig sabihin ng hikmah? Yung wisdom po. Yung may wisdom kayo sa Islam tungkol sa Ito si Islam. Okay, si Brother Isa. Bro Isa, ano ibig sabihin ng hikmah? Ang hikma po, ito po yung paglalagay ng bagay sa dapat itong kalalagyan. Allahu a'lam. Mashallah, yun. Yun po yung ibig sabihin ng hikmah na tinutukoy dyan. Wa aslul hikmah, ang ibig sabihin ng hikmah, wad'u shay' mawdi'ahu. Ang ibig sabihin ng isang bagay, yung paglalagay sa isang bagay na nakabatay o saan siya nababagay. Anong ibig sabihin nun? Ang halimbawa nun mga kapatid, kapag ang kausap mo ay mga professional, kailangan maging professional ka rin. Parang si Propeta Muhammad SAW, iba yung paraan niya kapag kausap niya yung mga pinuno. Ano po? Iba yung kausap niya kapag kausap niya yung mga pinuno at iba rin yung paraan niya kapag kausap niya ang mga bata. Halimbawa, si Mu'adh bin Jabal, Abdullah bin Abbas, mashallah, iba yung paraan niya sa pagdada'wa. Sana naunawaan natin ito. Si Ka'b bin Rabi'a, ganoon din. Iba rin yung pamamaraan niya kapag kausap niya yung mga tao. At kapag yung mga Kristiyano o yung mga hindi Muslim, yung musyrik, iba rin yung paraan niya na makipagdialogo, makipag-usap. At likulli maqamin maqam. Likulli maqamin maqam. Likulli maqal maqal. Sa bawat kalagayan ay mayroong dapat kang sabihin at mayroong lugar sa bawat lugar. Kumbaga, anzilun nas manazilahum, sabi nga sa hadith. Ibigay ang karapatan ng bawat isa. Kapag kausap mo ay tatay, dapat maging marespeto ka at magalang ka. At ganoon din sa mga tao, sa lahat po ng tao. Kung ano yung posisyon nila, kailangan iayon mo sila batay sa kanilang posisyon. Yan po ang ibig sabihin ng hikmah, wad'u shay' fi mawdi'ihi. At ganyan ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Likulli maqamin maqal, no? Sa bawat kalagayan ay mayroong kang dapat, sa bawat sitwasyon mayroong kang dapat sabihin na doon lamang para sa kanya, na nababagay doon. At likulli maqalin maqam. So ganoon din po 'yan. Kapag meron ka sinasabi, kailangan meron ding meron ka rin katayuan sa iyong sinasabi na angkop din sa iyong sinasabi. Yan po ang sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. No? Bil hikmah. Kasi ang translate ng kaalaman, yung kaalaman, sinasabi ng ibang ulama, ito yung basira. Yung basira. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ayun po. Sabihin mo, Muhammad, itong aking landas at ako'y mananawagan tungo kay Allah na mayroong basira, mayroong kaalaman. So yung pangatlong katrabaho ng isang da'ya, kanyang daw, Abdullah. Pasensya na po mga kapatid dahil napabalik-balik yung mga bata, mga anak natin. Tayyib, yung kabilang sa mga trabaho ng isang aslahumullah wa aslahallahu awlad al-ismin. Kabilang sa mga trabaho ng da'ya, ito pa mga kapatid na dapat natin maunawaan, ad-da'wa ila ma yu'minu bihi bi kulli ma yastati' min wasail ad-da'wa liyablugha an-nas din Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maniwala ka o ang ibuhos mo ang iyong kakayanan sa pagdada'wa at ikaw ay may paniniwala sa iyong sarili
na kaya mong iparating ang Islam sa anumang paraan upang malaman ng mga tao kung ano ang mensahe ng Islam. So lahat ng paraan gagawin mo, kapatid na Muslim, maibahagi lamang ang kautusan o ang mensahe ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung halimbawa ng lahat ng paraan dito, mga kapatid? Yung halimbawa niya, pagpapa-print ng mga babasahin, pagpiprint ng mga babasahin, at yung da'wa elektroniya, ito yung pagtuturo sa internet, sa Facebook, pag-share lamang mga kapatid, pag-share sa mga Facebook, sa internet, sa YouTube, at iba pa po mga kapatid, marami pa pong paraan ng pagdada'wa. Halimbawa niyan yung sa ads, yung tarwij o yung pagbubus. Mashallah, napakarami pong mga paraan ng da'wa sa panahon natin ngayon. Dati ang da'wa dati is mahirap. Umaabot ng ilang buwan para pumunta lamang sa lugar na gustong putuhan. Halimbawa niyan yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti min ahli innaka yung pinadala si Mu'adh bin Jabal sa Yaman. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh, pupuntahan mo yung mga tao na mga angkan ng kasulatan. Angkan ng kasulatan. Hindi mo sinabi na mga Kristiyano. Angkan ng kasulatan. So pasok dito yung mga Hudyo at mga Kristiyano. Ilang buwan ang paglalakbay doon patungo sa Yemen mula sa Madina. Napakalayo po, napakatagal. Pero ngayon, subhanallah, minuto lamang ang mensahe mo, aabot na ng Pilipinas, aabot na ng Amerika. Kaya mga kapatid, lahat ng uri ng paraan is gawin natin para sa pagdada'wa. May tinatawag ngayon na boost. Alam po natin yun. Yung pagbubus is 1 real lamang mga kapatid. 1 real lamang ay ang mensahe ng Islam maaaring makarating ng ilang daang tao sa pamagitan ng 1 real. Kumbaga, nasa Saudi ka, tapos yung may isang video, gusto mong ibuhos, sa 1 real na yan, nakakarating ng mga ilang libong viewers yan sa 1 real. May mga tao mga kapatid, nakakalungkot isipin na yung pagbubus samantalang may kaya naman sila, ang ginagawa nila ay gusto nila bawat da'wa nila may sahod, may kailangan may kita, bawat lecture kailangan may bigay. Nakakalungkot isipin. Ito da'iya, ito yung talakay natin. Sino yung da'iya? Sino yung da'iya? Yung da'iya nagdada'wa ka tungo kay Allah. Nagtuturo ka para kay Allah. Hindi para sabihin ikaw ay ustad, ikaw ay para sabihin ikaw ay sheikh, ikaw ay isang alim, ikaw ay mabuting tao. Hindi para sa mga taong pagdada'wa para kay Allah. At hindi lamang yan, nagdada'wa ka para makamit ang reward ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang tanging hangad mo. Ngayon mga kapatid, yung 1 real sa pagbubus, ilang libo po ang maaaring makarinig ng iyong da'wa, yung mensahe mo. Bawat, nakakalungkot ngayon, may mga tao na pakaraming, subhanallah, dahil sa fitnatul mal, yung tukso ng kayamanan. Alam niyo yun, magkapatid nga, nabanggit sa Suratul Kahf, halos mag-away sila dahil sa kayamanan. Sa Suratul Kahf, yung binayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga malalaking asyenda, hardin, nagpayabangan, nagpasikatan sila. Tapos yung doon din sa Suratul Kahf, dahil sa sinira yung barko, yun nga, kasi nga gusto kunin yung kayamanan, yung kanilang barko. Fitna rin ng yung yaman din ang pinag-usapan doon. Tapos yung inangat ni Dulqarnain, yung pader na pabagsak na, inayos niya muli ang pagkakatayo. Bakit? Dahil kukunin ng mga tao yung kayamanan na napapaloob doon. So ngayon may mga tao, subhanallah, dahil sa kailangan bawat da'wa, kailangan bawat turo is may kapalit, fi muqabil. Mga kapatid, ang iba naman, ang ginagawa nila, ang nagdada'wa sila, tapos puro ads. Puro ads na yung gusto nila.
Kailangan sa YouTube may ads, may viewers tayo. So kahit anong content ginagawa nila para sumikat, para makilala. Mga kapatid, kapag nagdadawa ka para kay Allah, sana kunin niyo po itong aral. Kapag ang pagdadawa mo para kay Allah, hindi mahalaga sa iyo kung ilan ang viewers mo. Hindi mahalaga kung ilan yung tinuturuan mo. Hindi mahalaga kung may naniniwala sa iyo o walang naniniwala. Sapagkat ang da'iya, nagdadawa siya para kay Allah. Ang hangad niya ay gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isang da'iya. At huwag ka magpapalinlang sa dami ng viewers, sa dami ng tagapakinig. Kailangan da'iya ka. Hindi ka magdadawa maliban na lamang may mga invitation ka. Ang da'iya hindi ganun, mga kapatid. Ang mga sahaba radhiyallahu anhum, inutusan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumunta nun. Pumunta ka sa hari, pumunta ka sa mga tao na yan. Yun, sila yung pupunta para sa dawa. Hindi yung mag-aantay ka, sheikh ka, malaking sheikh ka, kilala ka. Hindi ka magdadawa maliban na lamang may mga imbitasyon sa mga malaking usasasyon o sa mga paaralan, sa mga university. Hindi. Ang da'iya, mga kapatid, ang tanging hanggan niya, ang tanging layunin niya kung bakit siya nagdadawa is para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, mga kapatid, nalaman natin ang pakahulugan ng da'iya at yung kanyang role, paghikayat sa mga tao ng mabuti, tuturuan niya yung mga tao paano kung paano ang obligasyon nila bilang isang Muslim, ang kanilang ugali. At pag tinuruan niya ng mga kabutihan, kailangan balaan niya rin sila ng kasamaan. No? Kailangan magbigay rin siyang babala sa kanila. At hindi lamang yun, una sa kanyang sarili. Dahil, mga kapatid, humingi ako na paitulot, no? Inom muna ako. Kanan po yung ginamit ko, kasi baka sa video is kaliwa. Hindi ibig sabihin da'iya ka na, kapatid na Muslim. Hindi ibig sabihin da'iya ka na, hindi ka na nagkakamali. Perfecto ka na. O di kaya, hindi ibig sabihin da'iya ka, malayo na sa isang syaitan. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Tandaan natin ito at unawain natin ito hanggat humihinga tayo. Humihinga at tayo ay, hanggat tayo ay nasa wastong pag-iisip, ang syaitan ay dumadaloy sa ating mga dugo. Gumagawa at gagawa ng paraan ang demonyo upang tayo'y linglangin. Tayo maligaw. Ano yung gagawin ng demonyo? Papasok siya sa paratayin. Sa mga iba't ibang uri ng madakhil, iba't ibang uri ng paraan ang gagawin sa atin ng demonyo. Ang halimbawa, kapag da'iya ka, may mga issue, mga usapin na hindi mo alam o yung pagbibigay ng fatwa, hindi mo naman role yan. Diba? Sinabi natin kanina, yung definition ng da'iya, pagpaparating ng Islam, sa anumang nalalaman mo, yun lamang. Hindi yung lalagpas ka sa iyong limitasyon. May mga da'iya, mga kapatid, na subhanallah, nagbibigay ng fatwa na mali-mali. Mali-mali. Meron nga akong nakausap dati at dumating sa akin na voice message pa talaga. Voice message. Maraming gumagawa nito. Voice message pa talaga. At inshallah sana nagtauba na yung tao na yun at nagbago na siya. Kasi tinanong ko siya, na nag-usap rin kami ng personal, nung una nga, nagalit siya sa akin, sabi niya, sino ka ba? Kasi nag-message lamang ako sa kanya. Tapos sabi ko, bro, bakit ganito yung pananaw mo sa fatwa na yan? Kasi sabi niya, kapag ang babaeng Muslima, kapag ang babaeng Muslima, kahit sino pwede niya maging wali. Kahit sino pwede niya maging wali. Kaya kapag Muslima ka, kahit anong oras pwede ka magpakasal. Bago Muslim ka, wala yung balik Islam, no? Ang tinutukoy natin balik Islam, kapag balik Islam ka, kahit sino pwede mo maging wali. So yung tatay mo hindi Muslim, yung kapatid mo hindi Muslim, wala kang kamag-anak na Muslim, ikaw lang mga Muslim, kahit sino, pwede mo maging wali sa kasal. Kaya kahit anong oras, pwede ka magpakasal kung gusto mo. So, kumbaga nagalit siya, nagsabihan niya ako ganito ganyan, hanggang sa, hinantay ko lang siya mataas magsalita, tapos pinaliwanag ko sa kanya ganito ganyan, at nag-usap rin kami ng personal. Sinabi ko sa kanya, bakit ganyan yung paniniwala mo? Ito po yung sabi niya, nagbigay siya ng fatwa sa babae na yun. Naka-record ko nag-voice message siya, na which is ito ay mali naman, kasi ang balik Islam, particular kapag ikaw ay nasa Saudi Arabia, ang magiging guardian mo is yung hakim o man yaku maqamahu. Yung magiging guardian mo, yung judge dito sa Saudi Arabia o yung taong nagkakasal dito na may otorisasyon, hindi kung sino lamang.
Kapag sa Pilipinas, yung mga pinuno sa isang komunidad o sa lugar ng mga Muslim, pinuno sa isang asosasyon sa Pilipinas, siya yung magiging guardian mo na nagsasala ng 5 beses sa isang araw at may tamang akida. Yan yung guardian ng Balik Islam. So yung paniniwala niya, yung pagbibigay niya ng fatwa na kahit sino pwede maging guardian, ito po ay mali. Mali po at nagkasala po yung ganung tao. So tinanong ko siya, bakit yan yung paniniwala mo? Sabi niya, ito po yung sabi niya, dito kasi sa amin sa Riyadh. Ayan, sa Riyadh daw. Nakagisnan na yung Balik Islam na babae, kahit sino pwedeng maging wali niya. Ito po ay mali, mga kapatid. Maling paniniwala yun at maling aral yun. So kabilang yan sa mga madakil ng syaitan. At kabilang rin sa mga madakil o paraan ng syaitan para iligaw isang da'iya. Kasi ang pagdadawa, nabagit natin kanina, ito na yung pinakamainam na gawain. Ano po? Pagkatapos ng pagsasaliksik ng kaalaman, dahil ang pagdadawa, binabahagi mo yung salita ni Allah at salita ni Propeta Muhammad SAW, ang kaisahan ni Allah, yung tawhid. Yan ang pinakamainam na gawain. Pagkatapos mong isagawa ang 5 obligasyon mo bilang ang 5 beses na pagdarasal sa isang araw, pagkatapos mong isabuhay yung obligasyon bilang isang Muslim, ang pinakamainam na nagawain yung pagdadawa. Ngayon, ang demonyo hindi titigil yan hangga't hindi ka maligaw. Kabilang sa mga madakil niya yung mainggit ka sa kapwa mo da'iya. Ito mga kapatid, real talk po ito, no? Subhanallah, napakarami na da'iya hindi nagtutulungan. Ang gusto nila, sila yung pinuno. Ang gusto nila, sila yung mahusay. Ang gusto nila, sila yung magaling. Ang gusto nila, sila yung kilala o popular. Kakalungkot isipin, kapag may ganyang paninindigan ng isang tao, inggit yan sa kabila, sa ibang mga da'iya. Ang isang tao, kadalasan, naiinggit siya sa mga tao na kahanay niya. No, kahanay niya. Kapag engineer ka, naiinggit ka sa kapwa mo engineer. Hindi naiinggit sa mga nurse o sa mga doktor. Hindi, sa kapwa mo engineer. Ang nurse naman sa ospital, naiinggit niya sa kapwa niya nurse. Hindi yan naiinggit sa doktor. Hindi yan naiinggit sa chef sa ospital. Ano po? O sa mga midwife sa ospital. Sa mga midwife, hindi. Naiinggit siya sa batay kung ano yung posisyon na kung saan siya nakaposisyon. Kung sino yung mga ka-level niya, kahanay niya, doon siya naiinggit. At ayaw niya umaangat o yung ibang mga kahanay niya. So ganyan yung isa sa mga madakil ng syaitan. Kabilang rin sa mga madakil ng syaitan, mga kapatid, yung tuwing nagdadakwa siya, kailangan marami siyang viewers. Hindi kaya kailangan may pera, kailangan may bayad sa kanya. Subhanallah, lahat po yan mga kapatid ay madakil ng syaitan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bilang Quran, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ. At may mga sugo na ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَرُسُلًا, at may mga sugo na ibinahagi namin sa iyo, ikinuwento namin sa iyo, وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ. At may mga propeta rin na hindi namin binanggit sa iyo, Muhammad, ang kanilang pangalan. Ang talata na ito, mga kapatid, ay nagpapatunay na hindi mahalaga kung ikaw ay kilala sa paningin ng mga tao o kung ano yung posisyon mo sa buhay ng mga tao. Ito nga, mga propeta, ang sabi ni Allah sa mga propeta, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ. At may mga propeta na ikinuwento namin sila sa iyo, Muhammad. Ibinahagi namin sila sa iyo. Sila yung mga nabanggit sa ng Quran. Yung mga propeta na nabanggit sa Quran. At min qabl wa rusulan lam naqasusum alayk. At may mga propeta naman na hindi namin ikinuwento sa iyo. 'Di ba? Hindi nasulat yung kanilang pangalan sa Quran, pero sila ay propeta ni Allah. Sila ay mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila, mga kapatid, hindi kinuwento, paano pa kaya tayo? Kaya wag mong titignan yung katayuan mo sa mata ng tao. Tignan mo palagi kung ano yung katayuan mo sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan din natin, kasi may mga tao na malungkot palagi, yung share nila sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, kung ano mga social media, and kaunti lamang yung viewers. Subhanallah, may mga tao kailangan kung sino yung maraming viewers, doon tayo eh. Hindi po basihan yun, mga kapatid. Hindi basihan na maraming viewers, maraming followers, sila yung mainam, sila yung maalam. Hindi po totoo yan.
Hindi po totoo yan, mga kapatid. Lagi natin tatandaan sa banal na Quran, ang minasama ni Allah subhanahu wa ta'ala yung bilang na al-aktsariyah, yung madaming bilang. Yung mga madami, sila yung minasama ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi binigyan puri ni Allah yung mga bilang na madadami. Walaqad dara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal ins. Nilikha namin ang karamihan sa mga engkanto, sa mga jin at mga tao tungo sa impyerno apoy. Karamihan ang sabi ni Allah. Wa qalilun min ibadiy shakur, at kakaunti lamang ang mga nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag po tayo magpapalinlang, mga kapatid, sa Islam, sa tukso ng pagiging popular, sa tukso ng pera. Kapag ikaw ay nagdada'wa, hindi lagi kailangan ng sponsors. Ano po? Hindi, magda'wa ka. Gumastos ka para sa iyo. Mamasahe ka para sa iyo. Hindi kailangan nakaasa kay Sheikh, nakaasa sa mga Arabo, nakaasa sa mga mayayaman na tao yung pagdada'wa. Hindi. Magda'wa ka para sa iyo. Gumastos ka para sa iyo. Dahil yan yung da'iya. Ang mga da'iya, ang mga propeta, sila ay naghahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza wala syukura. Hindi namin gusto yung pasalamat sa mga tao o anumang gantimpala sa mga papuri o anumang ano yan, mga kapatid, anumang bagay yan na material. Hindi, ang tanging gusto lamang natin is reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lamang ang ating gusto. Huwag tayo magpapaninlang, mga kapatid, sa mga palamuti ng mundo. Alam nyo, sa Facebook, pwede kang kumita, sa YouTube pwede kang kumita, pero wag mong aanuin yan, no? Sasamantalahin yan, magdada'wa ka, para hindi ko ina-advise yung mga tao na maglagay ng ads sa kanilang Facebook. Nung Thursday lamang, ito, bago lamang, may isang da'i, kwento ko sa inyo, yung Facebook niya is may ads. May ads. Pinanood ko, kasi kakilala ko yung brother eh. Mahilig siya sa mga nagbabawal siya ng mga bid'ah. Yun yung role niya sa Facebook. Puro bid'ah. Lahat ng bid'ah, pinagpipigilan niya. Maulid na Nabawi, birthday, ganito ganyan. Sa bid'ah siya, nakafocus. Pero pinasok niya yung Facebook niya sa ads. Kaya niya, mga kapatid ha. Pagbukas ko ng Facebook niya, after na sa kalagitnaan, may lumabas na video na yung video na yun, mga kapatid, is alam niyo po yung kahalayan o yung porno video. Subhanallah, nagtaka ako. Ganun po. Tapos pangalawang video niya, ganun din. Hanggang sinabi sa kanya, bro, bakit ganito yung ano mo? Yung Facebook mo. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Nagdadaawa tayo para kay Allah, hindi para sa pera. Mag-isip lamang tayo ng mabuti para kay Allah, mga kapatid. Huwag tayo magpapalinlang sa mga ads na yan, sa mga kung ano-ano man yan. Wag. Ginawa mo yung Facebook mo, ginawa mo yung YouTube mo para kay Allah, kaya huwag mong babaguhin yung intention mo. Huwag mong babaguhin yung intention mo para sa pera, para makilala ka o maging popular ka, para kumita. Huwag. Ginawa mo yung para kay Allah at manatili yan para kay Allah dapat. Kasi hindi mo alam, nagbabawal ka ng musika, tapos yung ads sa Facebook mo is music, nagbabawal ka tumingin sa mga babae, yung gaddul basar, pagbaba ng paningin, pero yung ipapalabas sa Facebook mo, nakaubad na lalaki, nakaubad na babae, hindi bagay yun, di ba? Hindi angkop yun. Bawal yung alak, kung commercial sa Facebook mo, sa YouTube is alak, wag mong babaguhin yung intention mo, kapatid. Huwag kang sumabay sa ahon ng iba. Magdaawa ka para kay Allah at hayaan mo, inshallah subhanahu wa ta'ala, inshallah, tutulungan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maging tapat lamang ang layunin mo, yun lamang, maging tapat lamang ang layunin mo, at inshallah subhanahu wa ta'ala, tutulungan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kasi kung pera lamang, subhanallah, madaling kumita ng pera. Pero yung reward ni Allah subhanahu wa ta'ala, madali lang ba ito makuha? Ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, madali lang ba ito makuha? At yun ang hangad natin sa mundo. Na inshallah, lahat tayo dito may mga siguro Facebook, may mga YouTube, kasi da'ya tayo, alhamdulillah. Yan na lamang yung may iwan natin eh. No? May iwan natin para sa kabilang buhay kapag tayo ay mawawala. Inshallah, sa ilmun yung tafa'u bihi. No, ilmun yung tafa'u bihi, kaalaman na pinapakanabangan, na walang halong pakitang tao at walang halong makamunduang bagay. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May mga katanungan po ba tayo sa mga tagapakinig natin?
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أستاذ حمزة. وإياك. Sa mga brothers and sister, pwede na po kayo magtanong. Inshallah. Wala pong katanungan? Meron po, Ustad. Ito po, basahin ko na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, nabanggit nyo kanina sa pagpapakasal. Paano po ang rules if parehas na kami balik Islam? Syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung rules, ganun pa rin kung ano yung rules sa Muslim, sa mga hindi sa mga ano na pinanganak na Muslim at balik Islam, parehas pa rin. Kailangan pa rin ng una, ng wali, guardian, yung babae. At yung guardian niya, syempre, is yung, tulad ng sinabi natin kanina, inabanggit natin, kapag sa Saudi Arabia ka, yung qadi rito, yung judge dito, yung magkakasal dito, yung mga kilala, yung mga may otoridad, hindi yung kahit sino lamang pwede maging guardian ng babaeng Islam. At kailangan ng dalawang saksi. Yan po ay haligi ng kasal. At yung al-qabul wal-ijab, yung pag-alok at pagtanggap. Yung inaalok ng magkakasal, si babae, inaalok kita na tinatanggap mo ba si sister, ganito ganyan, bilang papangasawa mo, at sasagot yung lalaki, oo, tinatanggap ko. At yung dowry, hindi po siya kondisyon ng kasal, pagkos ito ay obligasyon ng lalaki sa babae. Wajib, hindi po siya haligi ng kasal. Ano po, ito ay wajib, obligasyon ng lalaki. Ganun pa rin po, sister, yung ano, yung mga kondisyon ng kasal. Kahit balik Islam ka, si lalaki at si babae, ganun pa rin yung paraan ng kasal. Allah alam. May next question po ba? Meron pa po. Yeah, Sheikh. Obligado po ba sa mga babae na maging daiya kung sila ay may kaalaman patungo sa Islam? Ano masasabi niyo po sa mga nagdadaawa na mga babae, lalo na sa social media? Hindi sinabi ni Sheikh Shalih Al-Fawzan yan, hindi na kailangan magdaawa kapag ang babae, kapag yung kita yung mga mukha nila palagi, ano po, hindi na kailangan yan. Kasi sapat na yung mga lalaki, yan yung sabi ni Sheikh Shalih Al-Fawzan. Pero yung one-on-one, mashallah, pupuntahan mo dito, o kaya by phone, yung dadaawaan niya is babae, malaking gatimpala po yan. Malaking gatimpala. Pero yung hayag, halimbawa, yung mga tagapakinig mo sa symposium, Islamic symposium, malaking event, tapos mga nanonood sa'yo, mga lalaki, libo-libong lalaki, o daang-daang mga kalalakihan, lalaki babae, tapos ikaw magsalita ka sa harap nila, hindi po advisable sa babae Muslima yun. No? Sa social media, hindi rin po advisable yun sa babae. Sapat na yung mga kalalakihan. Pero yung one-on-one da'wa, yan po yung malaking bagay yan. Magtuturo ka sa online, kapwa babae, tuturuan mo, malaking bagay po yun. Maganda po yun. Kung ano yung reward ni lalaki, siya rin yung reward ni babae. Baka nga mas malaki yung reward ni babae. Depende sa kanyang niya o kanyang intention niyan. Pero sa social media, kita yung mukha ni babae, tapos malambing pa magsalita, baka maaaring humantong sa pang-aakit ng kanyang boss kahit ayaw niya. Dahil inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kababaihan na huwag maging malumanay sa pagsalita sapagkat maaakit yung mga kalalakihan. Ano po, ang boses ng babae is hindi aura. Hindi aura ang boses ng babae, ngunit ang pinagbabawal yung mga yung mga
babae na nagiging malumanay sa pakikipag-usap sa mga kalakihan. Yun po. Halimbawa ito, Assalamualaikum brother. No, Ustad. May mga ganun eh. Waalaikumsalam. Hindi, maging normal ka kapag kausap mo ang isang ustad o isang tao, o brother o sino man. Normal lamang, hindi yung magpapalambing, subhanallah. So, ang da'iya, mga kapatid, na lumalabas sa social media, hindi po advisable yan. Kung kayo lamang, kapwa-babae, magandang bagay yan. Ano po? Magandang bagay yan. Yung pagdadakwa ng one-on-one, pupuntahan mo, sister, ganito ganyan. Mashallah. Kung ano yung trabaho mo, yan din ang trabaho ng mga propeta. At kabilang ka sa mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Papasok ka doon kapag nagda'wa ka na hindi na sa social media. Kasi sa social media, kung fit na yan, maaaring i-edit yung mukha mo, baguhin yung mukha mo, paglaruan yan, o kaya may maingit sa'yo, makita ka, ganito, ganyan. So, maraming kasiraan sa ang babae na gumagamit sa social media. Wallahu alam. Kahit si Sheikh Salih Al-Fawzan, yan din yung pananaw niya. Next question, inshallah. Assalamualaikum Ustad. May katanungan lang po ako, Ustad. Waalaikumsalam. Ustad, kasi may organization po akong puro kababaihan. It's a da'wa organization. Isang community na puntahan po namin, yung isa ka community sa pinakabukid po. Sinabi po nila sa amin, sa organization ko, na magturo kami ng tajwid kasi may mga hafidha din sa grupo ko. Dahil nag-advise kami sa advisor namin sa organization, ay hindi kami pinayagan pumunta doon kasi mga kababaihan kami. Ang question lang, Ustad, useless ba ang aming ilm? Kasi hindi namin ginawa yung sinabi ng mga community na nag-utos ay kwan lang kami relay kami sa advisor namin. Ano po ba, Ustad, magkakasala po ba kami or yung advisor namin mismo? Sino yung ang tanong, bakit kayo pinigilan kasi mga babae kayo? Yes po, Ustad, mga babae daw kami na, di ba, Ustad, yung organization... Sino ba yung mga dadauan? Sino ba yung mga dadauan? Kapwa babae? Yung community po, yung mga tatanda po, mga babae po. Puro kababaihan lang yung dadauan ninyo? Yes po, mga kababaihan at mga bata. Okay, wala namang problema kapag dadauan nyo. Pero yung pag pinigilan kayo, hindi kayo magkakasala ron. Kasi gumawa kayo ng paraan eh. At nasa intention nyo naman yun. Tayo naman ay ginagantipalaan ni Allah base sa ating mga layunin. Inshallah, wala po kayong kasalanan doon. Hindi po ba magkakasala yung advisor namin, Ustad? Mayroon yung ganyan po kasi yung pagkasabi na magkakasala na ta'yin, ibig sabihin ta'yin, yung ayn, yung specific na tao magkakasala siya o hindi magkakasala, mayroon po kasi magsalita ng ganyang bagay. Tanging siya Allah subhanahu wa ta'ala ang maghahatol sa kanya kung mali yung ginawa niya. Pero kung yung mga ulama na nakapaligid sa inyo, maaari yung tanungin kasi sila yung hindi na nakakaalam sa kalagayan ninyo. Bakit ginawa yun? Bakit ganito ganyan? Baka may dahilan. Kailangan muna malaman yung buong kwento. Kasi kung magsasabi ng pagkakasala o ganito ganyan, wala pa akong karapatan magsabi yun. Wallahu alam. Next question po. Sheikh, meron po tayong magbibigay po tayo ng gifts para sa mga naka-attend ng lecture nyo. Pwede pong mamili kayo from 1 to 30. 1 to 30? Number. Magtatanong na lang ako. Hindi, mamimili lang kayo from 1 to 30. Kung sino yung mapili nyong number, siya ay mananalo. 1 to 30. Sige, piliin natin is 1. Number 1. So, i-announce lang po namin sa Facebook page kung sino yung nanalo. Shot. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.
Wala nang question mga kapatid. So inshallah, ganito na lamang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa inshallah ila liqa. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan jazaa. Jazakumullahu khairan jazaa. Tanggapin nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin at sa inyong ating mga mabuting gawa at patibayin nawa ang ating mga pananampalataya. At yung mga mashallah, yung mga araw ng bakasyon ngayon dito sa Saudi Arabia, yung mga nagtatrabaho, pero naisipan pa rin ninyong makabuo ng mga ganitong pag-aaral kahit sa online. Alhamdulillah, tandaan ng kabutihan sa bawat isa. Ako, lahat po yan ay kabutihan, tandaan ng kabutihan sa atin at sa mga nakakaisip ng mga ganitong programa. Tandaan ng kabutihan yan at huwag ninyong hayaan na ayun na nga, yung tinalaki natin kanina, magpapadala tayo sa mga madakhil syaitan. Yung inggit, yung gusto mo pera, magdaawa, kailangan may pera. Huwag, alalahanin palagi katipan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging sikat ka, maging popular ka. Lahat yan ay madakhil syaitan. Nagdaawa ka, wala ka napapala, mahirap ka, takot ka kasi may mga anak ka. May asawa ka, kailangan supportan sila. Kaya iyo mo na yung nagdaawa, mali yun. Magtrabaho ka pagkatapos magdaawa ka. Kaya kapag nasa daawa ka, magpasalamat ka kayo dahil pinili ka niya sa napakaraming Muslim. Napakaraming Muslim, lalo kung balik Islam ka pa. No? Isipin mo yun, dati kang ligaw, dati kang Kristiyano, sumasamba sa Diyos-Diyosan, walang hudud. Ano ibig sabihin ng hudud? Walang limitasyon, lahat ginagawa mo, malaya ka. Tapos magsasyahada ka, magbabalik Islam ka, magdadawa ka. Kaya napakalaki ng magpapala. At huwag mong hayaan yun na mabura yung mga kabutihan na ginagawa mo sa mga madakhil syaitan. Ayan, yung mga pagmamalaki, pagmamataas, yung kibir, pagbibigay ng fatwa na walang kaalaman, pagkamangha sa sarili, napakarami pang iba yung mga tinalaki natin kanina. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ganito lamang mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.